Dito sa nakaraang kong vlog, sinasabi ko nga na karamihan dito sa mga Duterte boys, yung mga nakapaikot kay Rodrigo Duterte, inadapt yung ugali niya. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kuhang-kuha yung ugali niya na arrogante, mayabang, tsaka yung pagiging sobrang confident. Another Duterte boy na magpapatunay doon sa sinabi ko. At ang sinasabi ko ngayon, itong tungkol doon sa napabalita na ito daw warrant of arrest ni Bato de la Rosa ay lumabas na. At ito nga, ang nagbalita nito ay si Ombudsman Boying Remulla. Ang nakapagtataka lang dito, yun nga, bakit biglang-bigla inilabas ito ni Ombudsman Boying Remulla. At sa tingin ko dapat ang maglalabas nito ay ang DOJ. Nevertheless, sa tingin ko dahil itong si Boying Remulla, hindi ito magsasalita ng walang dahilan. Hindi ito magsasabi ng balita na napaka-importanting balita na walang iniisip na strategy. Sa tingin ko, meron itong malalim na dahilan kung kaya't siya ang nagbalita nito. Although hanggang ngayon, wala pang confirmation from any government agency na meron na daw silang natanggap or from any government agency na nagsasabi na meron na ngang arrest warrant for Senator Bato de la Rosa. Wala pa. Pero doon sa interview kay Ombudsman Boying Remulla, inaano niya yan, pinanindigan niya na meron siyang hawak. At yun daw ay nasa cellphone niya. So, ngayon, hindi natin malaman yan kung kanino galing. At wala tayong way para i-verify yan kung may katotohanan yan. Ang pakiramdam ko kung bakit inilabas bigla ni Ombudsman Boying Remulla yan, sinasabi ko nga merong hindi maaring walang dahilan yan. Ito kaya, theory ko lang ito, ito kaya ay related dito sa mga ugong-ugong na kudita or ugong-ugong na destabilization efforts ng ilang grupo. Baka lang merong relasyon ito. Pero yan, sinasabi ko nga, it is my own personal opinion. My own personal theory. Na baka ito ay may relasyon doon sa mga napapabalita at talagang matinding balita ito. Hindi lang iisa, dalawang taong medyo malalim ang kaalaman sa mga ganito ang nagsasabi na talagang merong umuugong na destabilization or even coup plot. Meron po niyan. Meron threat talaga. At talagang hindi nawawala yan. Kaya nga, maraming sumasakay dito sa sinasabing magiging rally ng mga Iglesia ni Cristo na sinasabing 3 araw gagawin. 16, 17, 18 yata yan. This November. Ang comment ko lang dyan, according to Pocis, itong former General Pocis, mukhang itong si General Pocis, playing safe, no? Isa siyang tao na sa tingin ko ay playing it safe, pero isa ito sa mga gumagalaw diyan nga sa sinasabing destabilization plot. At lumabas naman yan doon sa isa sa mga nasasabit or
nababanggit na meron nga daw plot ng destabilization doon sa sinabi ni Ramon Tulfo. Anyway, wala tayong way para i-verify yan. Although, kahit doon sa interview ni Chavit Singson, nagkakabuhol-buhol din yung mga reasoning ni Chavit Singson kung paano i-defend, paano iiwasan yung tanong tungkol sa kanyang nalalaman dito sa mga pagpaplano ng destabilization doon nga sa isasabay sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sinasabi nga ni ex-General Pokis, sinasabi niya, wala silang plano ng destabilization. Wala silang plano ng coup. Hindi raw sila yon, grupo nila. Ang grupo daw nila ay against corruption. Sila daw ay para sa good governance. Kaya lang, General Pokis, iba ho ang amoy pag nanggagaling sa inyo. Dahil, bakit makikiride kayo sa ganitong rally at kasama nyo ang KOJC, kasama ang JIL dito sa rally na to, na kung saan itong JIL na to, na kung saan itong si Joel Villanueva ay kasanib, ay nakademanda na for corruption. At ito namang KOJC, alam na alam din naman natin, itong si Apollo Kibuloy na pinuno ng KOJC na yan, ay nakakulong ngayon at nakaharap sa mga kasong rape, child abuse, at ang alam ko mayroon pang human trafficking. Ganon din ang kaso niya sa United States of America. At tinatrabaho na nga yung kanyang extradition papuntang Amerika. Kaya, ang hirap tanggapin, Mr. Pokis, yung sinasabi mong itong grupo ninyo ay mga advocate ng advocate against corruption at good governance. Bakit pati ang KOJC kasama nyo, ang JIL kasama nyo? Bakit? Kung talagang kayo ay para sa good governance at para labanan ng korupsyon. Ang kasama nyong mga religious groups ay may mga sabit sa korupsyon. May mabibigat na kaso. So ano ang pinagsasasabi nyo na kayo ay para sa good governance? Para kayo sa against corruption? Nakakapagtaka. Hindi ba ito ano lang? Nagtitake advantage lang kayo? Sa mga grupo na to, nagra-ride kayo sa mga grupo na to para baka sakali nga na magtagumpay kayo papunta ron sa destabilization at papunta doon sa takeover ng government? Nagtatanong lang po. Kasi hindi naman ganun kalilinis yung grupong sinasamahan nyo. Aside from Iglesia ni Cristo, of course. Kaya lang, of course, nakakapagtaka rin dahil itong Iglesia ni Cristo, isang religious group, bakit nagiging masyado na yata silang political? Yun lang ang tanong ko sa Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan na mga miyembro ng Iglesia. Kaya lang, parang masyado na yatang political. Ngayon, kung talagang kayo ay against corruption, ganoon na rin ang Iglesia nga, against criminality or kayo ay for good governance, bakit makikisabay kayo sa rally or hindi ko alam kung in-invite ninyo or sino nag-organize yan, pero bakit sasabayan nyo ang rally ng KOJC, sasabayan nyo ang JIL? Kung talagang kayo ay para sa good governance, sa malinis na gobyerno at against corruption. Yan po, isang tanong na nanggagaling sa isang katulad ko na nagtataka bakit ganito ang organization, bakit ganito ang ino-organize na rally. Tanong lang po. Ngayon, babalikan ko yung sinasabi kong sinabi ko doon sa aking previous vlog na itong mga boys na nakapaikot, mga taong nakapaikot kay Digong Duterte ay inadapt yung ugali ni Digong Duterte na may kayabangan,
may pagka-arrogante, at sobrang kumpiyansa sa sarili, overconfident. Itong si Bato de la Rosa, noong nagsasalita si Trillanes, former Senator Trillanes, tungkol sa malapit nang lumabas ang arrest warrant itong si Bato de la Rosa. Hindi ba galit na galit itong si Bato de la Rosa? Galit na galit ito. At nagsabi nga na, make my day! Trillanes, ngak-ngak ka ng ngak-ngak tungkol dyan sa ICC. Sige! Gusto mo, ikaw pa magposa sa akin. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ngayon, nung biglang lumabas nga itong balita na meron ng arrest warrant, na of course hanggang ngayon pinag-uusapan pa yan kung nasaan na nga yan, biglang nawala itong matapang na si Bato de la Rosa. Nawala. Hindi umattend. Hindi pumasok sa Senate. So ngayon, ang tanong, Senator Bato, nasaan na sinasabi mo make my day? Nasaan na? Wala pa nga eh. Wala pa yung nag-announce pa lang. Pero wala pa talagang actual na warrant of arrest. Pero bigla ka nang nawala. Akala ko ba that will make your day? Hindi di ba dapat ganyan ka? Pagka once na narinig mo na meron ng arrest warrant, dapat magpapakita ka kagad. Lalabas ka kagad sa television, sasabihin mo, oh, Trillanes, meron daw. Totoo ba? Meron na bang arrest warrant? Meron na bang arrest warrant, Trillanes? Nandito ako. Pag meron ka ng hawak, make my day. Posas muna ako. Hindi ba dapat ganon? Kasi nga, ang image nyo, mga macho kayo, di ba? Mga arrogante kayo, ang yayabang nyo, ang tatapang nyo. Pareho ni Digong Duterte. Nung wala pa yung arrest warrant, ang dami niyang sinasabi. Na bigyan daw siya pamasahe, siya pang pupunta doon sa The Hague. Papuntahin niyo na rito yung ICC na yan. Arestuhin ako. Sipain ko pa yan, sabi niya pa. Pupunta rin ako sa The Hague. Sisipain ko rin sila. Ganon di ba? Tapos nung may arrest warrant na, ayun, ang dami ng dahilan. Nagkatagalan doon sa nagkatagalan doon sa may sa malapit sa airport, doon sa kampo ng Air Force, nagkatagalan doon. Katakot-takot na debate, katakot-takot na tulakan, etc. Binahampas pa na may pinalo pa itong si Hanilet ng cellphone sa ulo na babae, na policewoman. Ganon katagal ang diskusyon. Inabot ng ilang oras bago na isakay. Buti lang determinado itong si General Torre. Bago na isakay sa eroplano papuntang Dahig nga. Pero ang sinasabi ko, nasan yung pinagyayabang yung tapang? Nasan yung sinasabi mong pupunta ako doon sa, gusto nyo ako papunta sa Dahig eh. Gusto nyo papuntahin nyo na rito ngayon. Bakit wala pa yung demanda? Ganon yung salita ni Digong Duterte dati. Itong si Bato de la Rosa, ganon din. Ang tapang-tapang nung wala pa yung kanyang arrest warrant. Ngayon, nakarinig ng arrest warrant galing kay Boying Rimulya, hindi na nagpakita sa Senate. Sinatawagan daw ni Senator Ping Lacson, hindi sumasagot. At kinabukasan, nakikita may missed call na. Pero hindi na ulit tumawag. Iyan ang sinasabi ko, mga kapatid, mga kababayan. Ang galing nila sa bluff. Ang galing nila sa propaganda. Ang galing magtapang-tapangan. Ang galing maging arrogante. Pinakikita yung self-confidence, sobrang kumpiyansa. Pero pag nandyan na, wala na. Wala na. Nasaan ka na? Senator Bato de la Rosa. Hinahanap ka na ni Senator Trillanes. Anyway, hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo para tingin po natin kay Bato de la Rosa, yung sobrang tapang na general, senador. At kamo, sabihin ninyo na hinahanap na siya ni Senator Trillanes.
Anyway, share po natin sa ating mga kakilala, kaibigan itong ating vlog, ang ating video, ang makatulong po sa paglaki ng ating munting channel. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.